Hello! Nako, pasensya na kayo, hindi tayo nakapag-spokes hour kahapon. Ewan ko ba, lumalala itong malat ko at lumalala din ang aking sipon, no? So sabi ko nga, complete rest muna tayo kahapon, no? Kasama na sa pag-vlog. Pero ngayon, balik na naman tayo dahil talaga naman pong na-high blood pressure tayo nang narinig natin ang mga pinagsasabi nung dalawang testigo sa Blue Ribbon Committee sa Senado kahapon. Yung isang undersecretary na dating city engineer ng City of Manila at saka itong Marines na si Guteza. Well, alam nyo, yung sinabi ng Undersecretary, alam na naman natin talaga ang patakaran. No? Sinabi ko na sa inyo yan, dati pa, miski hindi pa pumuputok itong Blue Ribbon na investigation, sinabi ko na sa inyo yung mga patakarang SOP sa mga mambabatas. Talagang, alam nyo, sa totoo lang po, ako, hindi talaga ako kumita ng panahon na ako'y congressman kasi nga wala kaming kontroladong mga district engineer. So, pero yung mga district engineers na kontrolado ang DE, yan po talaga ay kumikita sila. No? Now, sandali lang po kasi may mga dalawa akong bisita rito sa bahay ko na mga little puppies, no, na medyo maingay. No? Anyway, ang nakakashock, unang-una, bilyones po ang involved. Hindi pala po millions and hundreds of millions. Bilyones po talaga ang ninakaw nila sa taong bayan. Talagang tama po yung sinabi ni Mayor Magalong na 70% na ng mga proyekto, lalo na sa flood control, ang nawala sa korupsyon. Bilyones na po ang nawala sa atin. No? At pangalawa, ako talaga, bagamat yung sa USEC, alam na natin yan, yung mga patakaran na yan, ang nakakashock ay yung kay Guteza. Dahil ang sabi niya, ginamit pala ang hukbong sandatahan ng Romualdez at ni Zaldico para mag-deliver ng pera na galing sa nakaw na pera. No? Yan po ay dineliver niya sa BGC, sa mga bahay sa Forbes, sa NARA, sa McKinley, at meron pa pong isa, ang sinabi niya, Aguado. Now, ano ba ho yung Aguado niyan? Alam nyo, nung panahon ng COVID at sinasarado ni Martin Andanar ang new executive building kung nasaan ang aking opisina at opisina ng PCOO, hindi naman po pwede hindi kami magbo-broadcast dahil panahon nga ng COVID. Mas importante na magpakalat na impormasyon tungkol sa COVID. No? So, minabuti namin na kung isasarado ang new executive building, doon kami mismo sa harapan ng new executive building na Aguado na pag-aari ng mga Romualdez. Siyempre po, humingi kami ng permiso kay Martin Romualdez at ibinigay naman. Now, kung nasa harapan po kayo ng NEB, meron kayo makikitang malaking-malaking pader na puti. Sa totoo lang po, hindi nyo mapapansin yung mansion kasi nakapaligiran yan ng bakod na puti. So, hindi nyo akalaing napakaganda ng mansion sa looban ng bakod. Pero pag pumasok na kayo dun sa loob ng bakod na yan, makikita nyo napakagandang mansion. No? Now, puti po ang kulay ng mansion na yan, merong swimming pool. Now, nung kami po ay nagbo-broadcast at maraming beses naman kami nag-broadcast dyan, syempre, nakausap din namin yung mga katiwala. At ilan sa mga kinuwento sa amin ng katiwala ay nung mga huling araw daw ng EDSA, kung saan talagang bilang ng araw at oras ng mga Marcos ng Malacanang, hindi raw po sila nakatira sa Malacanang. Doon sila sa Aguado nakatira. At iniisa-isa pa nga namin ang kwarto kasi tumira ang diktador na si Marcos Sr., sa nakatira si Aimee, sa nakatira si Irene at si Imelda, no? Dahil hiwalay pala sila ng kwarto. Now, isa pang sinabi ng caretaker, meron daw koneksyon ang Aguado sa Malacanang. Kaya nga, miski sila ay nakatira na sa Aguado, hindi halata na hindi sila umaalis ng palasyo. Kaya ang akala ng buong Pilipinas, nasa loob lang ng palasyo mga Marcoses, pero meron daw koneksyon ang Aguado sa Malacanang kung saan sila dumadaan. Now, I admit, hindi ko nakita yung connection na yan dahil ayaw naman ipakita ng mga katiwala. No? Pero sinabi lang nila na meron daw koneksyon. Kaya ng mga huling araw ng EDSA, akalain lang natin nasa Malacanang sila pero actually nasa Aguado. No? Now, anong significance niyan? Well, kung totoong may connection dyan, ang sabi nitong si Guteza ay regular siya nagde-deliver ng mga bags na kada bags ay mayroong 48 million. Ang kalkulasyon ko po, no, doon sa kanyang testimonya, ito po ha, nagkaroon po ako ha, nagkaroon po ako ng computation ha. Ito po ang computation ko. Okay ha. So sinasabi niya, kada bag ang laman ay 48 million. Okay? Now, sinabi niya na nakakita siya ng 46 suitcases delivered. Okay? Sa Coast Residence with 35
later taken to Romualdez. So i-add nyo na po yan. 46 plus 35 times 46. Now, ayun nga po, no, nag-deliver din siya sa Aguado sa loob ng Malacanang compound. Okay? So ngayon, kung i-add po natin yan, 48 million kada suitcase, 48 million times 46 equals 48 million times 40, 48 million times 6, it will become 1.9 billion. Plus 288,000, it is 2 billion to 208 million. Okay? So 2 billion 208 million. Now, ito lang po yung 46 suitcases. Eh, meron pang 35 suitcases. So, 48 million times 35 plus 48 million plus 5 kasi 35 po. So, lumalabas po yan 1.680 billion. Okay? So, ibig sabihin, ang lumalabas po dyan ay kung ang kada delivery ng isang suitcase ay 48, tapos twice a week for 4 weeks, sa isang buwan, 384 million ang delivery. At 3 times a week for 4 weeks, it will become 576 million. So kung 46 suitcases delivered in one episode, yung one episode total is 2.208 billion. Pero dahil 46 suitcases were repeated over multiple episodes, ang total na na-deliver na pera ay 4 billion 416 million. Can you imagine? Can you imagine? Ang nawalang pera sa atin ay 4 billion 416 billion. Now, bakit? Ano importansya ng Aguado? Ang tanong, bakit sa Aguado magpapadeliver? Eh, dinideliver naman sa bahay na ni Martin na Romualdez. Dinideliver naman sa bahay ni Zaldico. Bakit nagdi-deliver pa sa Aguado? Well, diyan papasok yung sinabi ng caretaker. Kung totoo, sinasabi ko naman kung totoo ha, Facebook, ayan ha, sinasabi ko lang naman sa inyo kung ano talaga sabi nung caretaker na merong connection. So kung merong connector talaga ang Aguado sa Malacanang, well, alam nyo na kung saan at para kanino yung mga pera na dinala sa Aguado. Kasi kung Martin Romualdez lang yan, ba't hindi pa dineliver sa bahay? Eh napakadami pinag-deliver na ng bahay. Yung townhouses sa McKinley at saka yung bahay mismo sa Nara at saka sa McKinley. Di ba po? Meron din mga dineliver din sa bahay ni Zaldi dyan sa Valle Verde at saka sa Quezon City. Eh bakit nagde-deliver pa sa Aguado? Ibig sabihin, yung delivery sa Aguado para sa ibang tao pa. At kung totoong merong koneksyon ang Aguado sa Malacanang, ibig sabihin yan, ang delivery ay para sa mga nakatira sa Malacanang. Eh sino ba nakatira sa Malacanang? Si Marcos Jr., si Lisa Araneta Marcos, si Sandro Marcos, at yung dalawa pa niyang kapatid. So bahala na kayo mag-isip kung anong conclusion, bakit nag-deliver sa Aguado. Pero sa akin malinaw na kung ang pera ay para kay Martin Romualdez, hindi na kinakailangan dalhin pa yan sa Aguado. Dahil nagde-deliver naman sila sa bahay mismo ni Martin, di ba po? Ang akin tinutukoy at tinutumbok, alam na natin, kurakot ang Martin. Alam na natin, kurakot ang Zaldico. Pero, gaya ng sinasabi natin sa mulat-mula, hindi naman po mangyayari yan kung hindi dahil kay Marcos Jr. Bakit? Dahil si Marcos Jr. ang namili ng speaker. Yan naman po talaga ang katotohanan sa politika ng Pilipinas. Walang tao na magiging speaker na hindi gugustuhin ng presidente. Una. Pangalawa, si Marcos Jr. naman ang nagsusumite ng budget na binago ng mga kongresista para sila ay kumita. Hindi naman niya ginamit ang kanyang kapangyarihan na mag-veto gaya ng ginawa ni Tatay Digong noong 2019 budget na talagang binito niya yung mga insertions ng mga kongresista. Immediately after, natanggal si Bebot Alvarez at yung kauna-unahang taon na naging speaker si GMA. Pangatlo, alam din niya ang gawain ng pinsan niya. Kasi nga, imposible naman na hindi alam ng anak niya ang patakaran. Uulitin ko po ha, bago pa maging kongresista si Sandro Marcos, abay narinig ko sa sariling mga bibig niya na yung habang siya ay nag-i-intern doon sa kanyang tiyo as majority floor leader, abay ang sabi ni Sandro, they are so corrupt in the House of Representatives. So alam niya ang patakaran dahil siya mismo ay naging kongresista rin at nandyan yung kanyang anak. At ngayon,
Kung talagang totoo na mayroong delivery sa Aguado at totoong mayroong konektor sa Aguado at papunta ng Malacanang, alam na natin na kaparte ng mga kwarta na kinurakot galing sa infrastructure project ay napunta sa Malacanang. Yan po ang missing link. Dahil hindi naman ako naniniwala na ang presidente pipikit-pikit lang ang mata sa korupsyon na ginagawa ng kanyang pinsang buo na hindi siya mismo kumikita. Naniniwala po ako, nasa dugong Marcos ang dugong magnanakaw. At hindi siya papayag na ang kikita lamang ay ang kanyang pinsan buo at si Zaldico. Kayo ba naniniwala? Now, let's talk about Zaldico. Ako naniniwala ko talaga, kriminal si Zaldico. Pero hindi ako naniniwala na ang kinita ni Zaldico ay kasing laki ng kinita ni Martin o di naman kaya ng presidente mismo o kaya ng kanyang may bahay. Bakit? Kasi si Zaldico ay instrumento lamang. Kumbaga, parang bagman. Sure, kumikita siya kasi hindi naman po pwede na siya ang bagman na hindi naman bibigyan ng kahit papanong kumita. No? Pero hindi ako naniniwala na lahat ng kinurakot niya sa kanya lamang. Alam na natin na may parte si Martin kasi nag-deliver yung iba't ibang tao sa kanya, no? Lalong-lalo na itong si Gutesa na Marines. Pero sigurado din ako na meron ding parte ang mas mataas pa kaya speaker. Dahil hindi naman magpapatuloy na ganyang kagarapal ang korupsyon, na bilyones na ang korupsyon na hindi alam ng presidente at nang hindi kumikita ang presidente. Di ba po? So let's come clean. Ngayong nandyan na ang mga katotohanan na nag-deliver ng pera sa bahay ni Martin, sa bahay ni Zaldico at sa Aguado ng malapit sa Malacanang. Sabihin na natin walang konektor. Pero yan po ay literally across the street from Malacanang. So napakadali, nadalin yung pera from Aguado to Malacanang mismo. At sino pang sisita dyan? Kung mga kotse naman ng presidente yan, magdadala. So it's not at all necessary na mayroong koneksyon. Importante lang is right across Malacanang yan, di ba? Sentido ko mo naman yan. Bakit magdi-deliver right across Malacanang kung hindi para sa Malacanang yan? Ang nakapagtataka, bakit pa sila mangungurakot ng 4 billion? Eh meron na nga silang 5 billion na intelligence funds na hindi na nga ino-audit ng COA. Certification lang that it was spent for a public purpose. Masyado namang gahaman yan. At ang tanong, itong 4 billion na ito, ano ba ito? Kada budget season ba ito? Ito na yung kinikita nila? Ito lang ba talagang kinita nila? O mas malaking halaga pa? Kasi alam nyo naman, halos 1 trilyon na ang budget ng DPWH. So ang akin, yung mga na-deliver ni Gutesa at yung mga sinabi na ng iba pang mga testigo sa Senado, hindi pa po yan kabuuan dahil napakalaki ng budget ng DPWH. At ang sabi nga nung yung USEC, no, na dating city engineer ng Manila, 100% halos ng mga lahat ng bidding ay rigged na. So wala na talagang matinong bid na nangyari. Lahat meron ng kita. Ang mambabatas at ang mga mas mataas pang mga opisyalis ng gobyerno. Kasama na ang Speaker, Zaldico, at ngayon, ang kapitbahay ng Aguado, yung nasa Malacanang. Di ba po? Meron ba kayong nakikitang mali sa aking reasoning? Bakit kasi dadalhin pa katabi ng Malacanang samantalang nagdi-deliver na sila ng pera doon mismo sa pamamahay ni Speaker Martin Romualdez alias Tambaluslos? Ibig sabihin, kumita rin ang isang tao na malapit sa Malacanang at sino pa po yan? Well, syempre, hindi natin alam kung sino talaga. Ilan ba yung nakatira sa Malacanang? Marami naman sila nakatira sa Malacanang. Isang buong pamilya sila. Pero chances are, sino ba yan? E di syempre, yung responsable sa pagtatalaga kay Tambaluslos bilang speaker. Yan po ang importansya ng Aguado. Kaya nga nung nakikinig ako kahapon, abay, miski ako'y sinisipon, miski ako'y namamalat, abay, ako talaga'y nanggalaiti sa galit. Kasi nga po, hiniram namin yung Aguado para kami mag-broadcast. Yung Aguado po, ginagamit talaga ni Martin para sa mga lakas affairs. At in fact, isa sa nangyari dyan sa Aguado ay ang pagpupulong ni Inday Sara kay Kamala Harris, then Vice President. Diyan po sila nagpulong. May mga mapa po kasi yan ng iba't ibang rehiyon ng Pilipinas at doon sa main conference room, prominently displayed yung mapa syempre ng Leyte kung taga saan itong Martin Romualdez.
Now, in fairness, maganda po talaga yung Aguado. At saka, marami talaga mga ganap doon. Yung mga meetings po ng freshman congressman, naganap din po dyan. Sinabi sa akin ng katiwala. Kumbaga, kung gusto magpa-impress ni Martin Romualdez na nung mga panahon na yon na kami gumagamit ng Aguado ay majority floor leader lamang, dyan niya dinadala. Kasi right across Malacanang. So it emphasizes na maski hindi pa presidente, si Marcos Jr. ng mga panahon ni Tatay Digong, napakalakas na impluwensya niya dahil katabi siya mismo ng Malacanang. At siyempre, yung pagpupulong sa panig nga ni VP Sara at saka ni Kamala Harris, nangyari na Tambaluslos is already a speaker. So alam niyo po, hindi pa po tapos ito. At bagamat alam natin na kasuklam-suklam at talagang kriminal, siguro talaga itong si Zaldico, dahil lahat ng tao na-identify na niya, may halaga pa rin po ang magiging testimonya ni Zaldico kung siya talaga ay magpapatunay na siya mismo ay nagbigay ng parte ng nakaw nila sa presidente at sa kanyang pamilya. Hindi pa po natin alam yan. Wala pang ganyang ebidensya. Pero iniisip ko nga, ang tao na po pwede magsabi ng ganyang ebidensya, si Zaldico mismo. Kaya kung nakikinig si Zaldico, at alam niyo naman, anak yan ng aking kauna-unahang kliyente sa law office, Zaldi, save yourself. Ako, convinced ako na hindi ikaw ang pinaka-guilty dahil hindi ikaw ang tumanggap ng pinakamalaking parte sa mga ninakaw na pera. Ikaw, ang tingin ko, bagman. Kumita ka talaga. Pero baryang kinita mo siguro kung ikukumpira dun sa pinagbigyan mo. At malinaw na isa sa pinagbigyan mo, si Tambaluslos dahil siyang immediate boss mo. Pero sa tingin ko, hindi lang si Tambaluslos ang kumita. Dahil bakit ka pa nagpa-deliver ng pera sa Aguado na katabi mismo ng Malacanang? So, inaantay namin ang iyong testimonya. Save yourself. Bilang isang abogado, maski ikaw ay guilty, hindi naman ikaw ang pinaka-guilty. Dahil po pwede naman sabihin, ikaw ay sumusunod lamang sa sinasabi ni Tambaluslos at ng presidente. Mantakin mo yan. Imbis na ikaw ay kasusuklaman ng buong bayan, pag sinabi mong katotohanan na ang talagang pinakamalaking kinita ay mas mataas pa sa iyong speaker, talagang mababaliktad ang tingin sa inyo ng taong bayan dahil isisiwalat mo ang katotohanan. Well, ito po yung dahilan kung bakit nung ako'y kongresista, nagsulong ako ng Whistleblower Act. Alam ko po na nakakagalit na ilang mga gumawa ng katiwalian hindi mapaparusahan kung mapapasangay ang batas na Whistleblower Act. Pero kung wala naman kasing testimonya ng mga whistleblowers na kasapi talaga sa mga illegal na gawain, hindi natin mahuhuli yung mga tunay na korap. At saka yung pinakamalaking mga korap. Kumbaga, the biggest fish, hindi natin mahuhuli. So Zaldi, kung ikay nakikinig, kumanta ka na. Linalaglag ka na. Hindi mo ba napapansin, ikaw ang ginagawang scapegoat? Hindi pa nagsasalita ang Martin Romualdez, pero sigurado ako, kabahagi ng depensa niya ay ikaw ang ituturo. Dahil after all, ikaw ang naging chairman ng Committee on Appropriations. Maawa ka naman sa pangalan ng tatay mo. Alam mo namang matalik kong kaibigan ng tatay mo, pinagsilbihan ko bilang isang kliyente, malinis na malinis ang pangalan ng tatay mo. Isalba mo naman ang pangalan ng ko. Dahil yung tatay mo, hindi matatahimik yan sa kanyang libingan nang nalalaman niya na kinasusuklaman ka ng buong bayan bilang isang korap. Turn the tables. Grab this opportunity for greatness. Magsalita ka na kung sino talaga ang amo mo at kung sino talaga ang kumita ng pinakamalaki bukod pa kay Tambaluslos. And that could only mean one person, one family. The family which has been described by Guinness Book of World Records as belonging to the top 5 most corrupt families on earth. Diba? Salba mo ang pangalan mo. Bakit ka ba ikaw lang makukulong? Kinakailangan makulong silang lahat at kung pwede, mapababa mo ang iyong pagkakakulong by cooperating and giving testimony. So inaanyayahan kita, Zaldi. Alam ko na dito ka sa Europa, ako'y nasa Hague. Napakadali kong hanapin sa Hague. Puntahan mo ako dito kung ikaw ay willing na kumanta na. At what I can assure you is kung nasaan man ang iyong ama, he will be proud of you kung ikaw ngayon ay aamin ng iyong pagkakamali at ilalamtad ang katunayan
kung sino talaga ang pinakamalaking benepisyo na natanggap dito sa ginawa ninyong pagnanakaw ng pondo ng kaban ng bayan. For your father's sake, speak up. Maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik at sana po sumagot nga itong panawagan ko kay Zaldico. No? Nasa Europa naman siya, nasa Europa rin ako. Magkita tayo. Gagawan kita ng sworn statement at titignan natin na sa susunod na administrasyon kung tatanggapin ang sworn statement mo para ikaw ay makapasok din sa Witness Protection Program at mabigyan ng immunity. Of course, baka kinakailangan magbalik ka ng pera. Sa dami naman ng pera na kinita mo na through legitimate means, hindi mo na kailangan yung mga pera mong ninakaw. Kapag binalik mo yung mga perang ninakaw mo, baka maayos mong pang relasyon mo sa iyong mga anak na kinasusuklaman ka na dahil nga doon sa pagdududa na ikaw ay naging corrupt. So ayusin mo na rin yung relasyon mo sa mga anak mo sa pamamagitan ng pagbalik ng mga perang ninakaw. Okay? Antayin ko ang tawag mo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sana i-share nyo itong video hanggang makarating kay Zaldico dahil malapit lang po ang The Hague sa Paris kung saan merong tahanan itong si Zaldico at kung siya man ay nasa Madrid, ang alam ko, patutuloy po yan sa Paris kasi alam na po natin ngayon na ang kanyang may bahay ay naroon na sa kanilang tahanan sa Paris. 2.5 hours lang po ang Paris to The Hague. So Zaldi, I welcome you to come to The Hague and save the legacy of your father. Ito po ang inyong spokesman, Harry Roque, nagsasabi, I love the Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye.